sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 18 ng buwan ng Setyembre. Sa ating mga headlines, sa bagyong Nando, posibleng lumakas bilang super typhoon. Maaring itaas sa signal number 5 ayon sa Pag-asa. Wow. Pag-asa nagbabala sa malakas na pag-ulan sa Metro Manila at karatig na lalawigan ngayong hapon, epekto ng buntot ng bagyong Mirasol at Habagat. Naku, maaalala naman mga kontrakto at mga taga-DPWH. Tama. Deklarasyon ng State of Imminent Disaster Act. Pinirmahan na ng Pangulong Bongbong Marcos bilang batas kontra kalamidad. US, European Union at iba pang bansa sa puwersang kinondena ang panibagong agresibong aksyon ng China sa karagatan ng Pilipinas. Kontraktor minausa ng WJ Construction Company nasukol. Sa hearing ng Blue Ribbon Committee, todo tangging nagatid ng obligasyon. Nagsumiti lamang daw ng sample proposal sa isang senador. Dating DPWH Engineer Henry Alcantara at Contractor Curly Discaya kapwa kulong sa Senado matapos ma-cite in contempt. Philippine National Police naka-heightened alert sa nakaumang nasabayang kilos protesta kontra korupsyon. Sa darating na linggo, tinatayang 10,000 lamang ang inaasang lalahok sa rally sa Luneta at EDSA. Pangulong BBM binisita ang libu-libong nasunugan sa Happyland Tondo, Maynila at hinatiran ng ayuda. Pangulong Bongbong Marcos sa personal na bigyan ng pagkain sa walang gutom kitchen ng DSWD sa Pasay City. Good news! Dahil ang LRT2 at MRT3 ay may libreng sakay sa government employees para sa 125th anniversary ng Philippine Civil Service. At sa detalye natin mga balita, unahin natin ang kalagayan ng bagyo. Ngayon na pa lamang po ay inalerto na ng Pag-asa ang ang publiko sa mga apektadong mamamayan sa norte sa posibleng pananalasa ng bagyong Nando. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, malaki ang tsansa maging super typhoon ang tropical depression at posibleng umabot sa signal number 5. Batay sa pinakahuling report ng Pag-asa, napanatili ng bagyong Nando ang lakas nito ngayong mabagal na kumikilos sa ibabaw ng Philippine area. Muli itong namataan sa layong 1,335 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ng bagyong Nando ang lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras sa malapit sa gitna.
At mayroong bugso o gustines na aabot sa 70 kilometers kada oras. At ito'y mabagal na kumikilos pahilagang kanluran. Sa forecast ng Pag-asa, malitma ang tsansang direktang makapekto ang bagyo sa susunod na 48 oras. Pero maaari nitong palakasin ang habagat at magdala ng malalakas na pag-ulan pagsapit ng araw ng Linggo o kaya ay Lunes. Posible ring magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Luzon simula sa Sabado. Narito si Pag-asa forecaster John Manalo. Yung isa pang minomonitor natin na bagyo na sa kasalukuyan ay tropical depression pa rin, itong si Nando. Ito po ay gumagalaw pa northwest papunta dito sa extreme northern Luzon. Ito po sa kasalukuyan ay nananatiling tropical depression, pero nakikita natin sa ating analysis na ito ay mas magde-develop pa into a tropical storm katulad nitong si Mirasol na mas lalakas pa. Pero sa mga susunod na araw, ang difference nila, itong si Nando ay patuloy na magmumove papalapit sa ating bansa at patuloy pa na lalakas. Ang pinakamataas na kategory sa kasalukuyan na nakikita natin ay by Tuesday or Monday ay ito ay maaaring umabot ng typhoon category, and hindi natin inaalis yung posibilidad na mas mag-develop pa ito at mag-super typhoon. Samantala, tuloy na nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol. Muling namataan sa layong 375 kilometro sa Cagayan. Naglalakas na hangin 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may bugso na 70 kilometro bawat oras. Habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Kaugnay pa rin ang ating ulat panahon, nagbabala ang Pag-asa ng pagbuhos ng malakas na pag-ulan ngayong hapon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa thunderstorm advisory na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 3:14, asahan ang heavy to intense rain showers na may kasamang pagkidlat at pagkulog at hagupit ng hangin. Epekto pa rin ito ng trough o buntot ng bagyong Mirasol na nagpapalakas sa southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Apektado ng thunderstorm advisory ng Pag-asa ang buong Metro Manila at Karatig Lalawigan ng Bulacan, Batangas, Bataan, Laguna at Rizal. Posibleng tumagal ng 2 oras ang inaasahang malakas na pag-ulan ngayong hapon. Pinirmahan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12287, ang tinatawag na Declaration of State of Imminent Disaster Act, na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na magdeklara ng state of imminent disaster bago pa tumama ang isang kalamidad tulad ng isang bagyo. Sa ilalim ng batas, maaaring magdeklara ang Pangulo ng state of imminent disaster batay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. At maaari magdeklara ang mga local chief executive, mga LGU sa kanilang nasasakupan batay sa rekomendasyon naman ng Regional DRRMC. Magiging batayan ng deklarasyon ang gagawing pre-disaster risk assessment ng 2 tanggapan. Kabilang sa mga pamantayan ay inaasang malawak na epekto sa populasyon at sa sandaling ideklara, maaari magamit ang pondo at mekanismo ng national at local government units para sa agarang ayuda o kaya ay aksyon. Sa iba pang balita, puwersang kinondena ng iba't ibang bansa ang panibagong agresibong aksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa karagatang malapit sa Bajo de Masinloc. Sa social media post, kinondena ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang agresibong aksyon ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Pinuri rin ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson ng Philippine Coast Guard sa pinakitang professional
nasyonalismo sa pagtatanggol sa soberenya at karapatan ng bansa. Ikinabahala naman ni Australian Ambassador Mark Brown ang naturang insidente na ikinasugat ng isang tauhan ng BFAR at pagkasira ng Philippine vessel. Gayon din ang naramdaman ni European Union Ambassador Massimo Santoro at binigyang diin ang pagrespeto sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Iginiit naman ng Embahada ng New Zealand na ang mga aksyon ng China at banta sa buhay at kaligtasan ng mga mangingisda at kanilang fishing ground. Nakatakdang magsampa ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa marahas na aksyon ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa naturang BFAR vessel. Bumagsak sa hot seat si Mina Jose ng WJ Construction Company matapos kumpirmay sa hearing ng Senado kaugnay sa flood control scandal na nagtungo siya sa Senado noong August 19. Ito ay kaugnay sa aligasyon ng dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na isang mina umano ang nagatid ng obligasyon o pera sa Senado. Pero mariing itinanggi ni Jose ang paratang at idinahilan na dumaan lamang siya sa tanggapan ni Senator Erwin Tulfo para sa planong repair ng kanyang opisina o bahay. Sabi pa ni Mina Jose, dumaan lamang siya ng saglit upang ipakiusap sa tinukoy na Beng Ramos na mag-print daw ng sample proposal na iniharap kay Senator Erwin Tulfo. Ipinakita naman ni Senator Ping Lacson ang CCTV footage kung saan makitang pumasok sa Senado si Mina Jose. Gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Linawin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Masusundan na lang natin ito, no? Ano, sa third floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila umakyat ka na sa second floor, dun ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honor. Samantala, dumepensa naman si Senator Erwin Tulfo at sinabing rekomendasyon lamang ng kanyang staff si Mina Jose at wala silang alam sa pagkakadawit ng WJ Construction Company sa isyu ng mga flood control project scandal. Samantala, pinatawan ng contempt si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ito'y sa mosyon ni Senator Erwin Tulfo matapos umanong magsinungaling si Alcantara nang sabihin na wala itong kinalaman sa mga ghost flood control projects. Imposible umanong hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanyang distrito at lahat na lang ay itinuturo sa kanyang mga tauhan na sina Bryce Hernandez. Narito si Alcantara at Tulfo.
Mr. Chair, unacceptable, and therefore I will move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Hindi ni Hernandez sa pagtatanong ni Senator Ping Lacson na isang Lawrence Cruz na umano'y bagman ni Engineer Alcantara ang may-ari ng kanilang tambayan sa labas ng Bulacan 1st Engineering District Office. Sinight in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontraktor na si Curly Discaya dahil sa umano'y pagsisinungaling sa patuloy na investigasyon ng komite kaugnay ng mga maanmalyang flood control projects. Sa ika-4 na hearing ng Blue Ribbon Committee, sinabi ni Curly Discaya na hindi nakadalo ang kanyang misis na si Sara Discaya dahil may sakit umano sa puso, ngunit lumabas na taliwas ito sa liham na ipinadala ni Sara sa Blue Ribbon Committee. Sa kanyang sulat, ipinaliwanag ni Sara na hindi siya nakadalo dahil meron siyang naunang naka-schedule na meeting kasama ang kanyang mga empleyado na hindi na raw siya hindi na niya maaring kanselahin. Dahil dito ay napikon ang ilang senador, kabilang si Senator Kiko Pangilinan na sinabing malinaw na nagsisinungaling si Curly Discaya tungkol sa kondisyon ng kanyang misis. Maging sina Senators Erwin Tulfo at Jingo Estrada ay nagpahagi ng pagkairita at pagkadismaya at anyay hindi dapat niloloko o binabastos ang kanilang pagdinig sa Senado. Ganito ang paliwanag ni Curly Discaya. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Discaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. And Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? So, there's no objection. So, Mr. Discaya, you are cited in contempt of this committee. At isa sa ilalim nga sa kustudiya ng Senate Sergeant at Arms ang contractor na si Curly Discaya at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ito ay matapos sila is-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee matapos umano magsinungaling sa kanilang mga pahayag sa investigasyon tungkol sa mga maanumalyong flood control projects. Ikukulong sina Alcantara at Curly Discaya sa opisina ng Senate Sergeant at Arms o OSAA. Narito ang kanilang pagkaka-cite in contempt. Given that Mr. Discaya has been cited in contempt and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant at Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded? Hearing none? Yeah, they will be taken under custody of the OSAA, the Senate Security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all. Babalikan natin na lang pang detalya ng ating mga balita. Yung pong mga engineers ng DPWH sa Bulacan. Abay, sila po ay naglalaglagan na nagtuturoan kung sino ang tunay na mastermind. At si Engineer Bryce Hernandez, abay, sinabi naman sa hearing kanina na hindi niya inaakusahan si Senator Jingo Estrada na tumanggap ng pera na katas ng flood control project. Samantala, PNP naka-heightened alert naman sa nakaumang na malaking kilos protesta sa darating na linggo, September 21. Pangulong Bongbong Marcos abay dumalo sa libu-libong nasunugan sa Happy Land sa Tondo, Manila
at nagbigay ng aginaldo, nagbigay ng ayuda. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Hermana Rosie Sarangaya, Kuyang Larry Francisco, abang bilis na oras, 4:31. RH Break Time. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:37 ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby, Raymond Dadpaas. Ano na ang nangyayari na dyan sa Senado? Ha? At meron din sa Kamara de Representantes. Abay, pinag-uusapan din sa Kamara ngayon ang hindi pag-uwi ni Congressman Saldico sa Pilipinas at ang pagkakasangkot sa insertion at mga flood control projects. Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Dayo Macalma at meron akong exciting na balita para po sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lamang pong sumali, bumili lamang ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. At siyempre kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. Pero paalala po mga ka-DZRH, itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025. Per DOH FDA CFRR Permit number 1573, Series of 2024. At happy birthday muna kay kay Kuyang Attorney Fred de Guzman. Attorney Fred, binabati ni Kuyang June Arias, Kuyang Alex Feria at Kuyang Don Bakay, happy birthday. At happy birthday din kay Mr. Dan Gusi, ayan. At Mr. Andy, ayan, pagbati mula sa PMA Sandigan 82. At sa ating mga reports, mula sa Malacanang, batas para sa promotion ng public school teachers, pirmado na ng Pangulong Marcos. Tataasan ba ang sweldo ng mga teachers natin? RH14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batas na nagtatatag ng pamantayan sa promotion ng mga guro sa pampublikong paaralan. Sa ilalim ng Republic Act No. 12288 o Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act, magtatatag ng isang sistema para sa promotion ng mga pampublikong guro sa elementary at high school depende sa merito at kwalifikasyon. Layo ng batas na masiguro ang professional development at paglago ng karera ng mga guro at mapayagan ang mga kwalipikadong teacher na mag-apply sa kahit anong posisyon na sakop ng Expanded Career Progression System. Inaatasan din ng batas ang Department of Budget and Management na lumikha ng mga bagong teaching position sa mga guro, master teacher at school principal at palawigin ang mga oportunidad sa promotion. Pinabubuo naman sa Civil Service Commission, Department of Education at iba pang kaukulang ahensya ang maayos na qualification standards para sa lahat ng teaching positions sa lahat ng levels ng public school system. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, Engineer Bryce Hernandez sinubpina na ng Independent Commission on Infrastructure ayon kay Senate President Tito Soto. Idatay mo ang balita RH28 Raymond Dadpaas. Raymond.
Ms. Thea, pinaharap na ng Independent Commission on Infrastructure o ICI si dating Bulacan First Engineering District Office Engineer Bryce Hernandez. Ito ang kinumpirma sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senate President Tito Soto. Natanggap na umano niya ang subpoena mula sa ICI para sa subpoena doses tecum at subpoena ad testificandum. Sinabi ni Soto na bibigyan niya ng kapangyarihan ng Senate Sergeant at Arms para dalhin si Hernandez sa ICI para humarap sa investigasyon. Pinayuhan ng Pangulo ng Senado si Hernandez na sabihin na ang totoo dahil iba ang investigasyon ng ICI kumpara sa investigasyon ng Senado na in aid of legislation. Narito si Senate President Tito Soto. For the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the Independent Commission inquiry. Ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto pagkatapos ng hearing o suspendihin ng hearing ngayong hapon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay agad dinala sa kanya-kanyang selda yung apat na na-contempt dito sa Senate hearing. Una si Engineer Bryce Hernandez, sumunod si Ginoong Pacifico Curly Discaya ng St. Gerard Construction Company, si Engineer Henry Alcantara, ang dating District Engineer ng Bulacan First Engineering District, at pinakahuli si JP Mendoza. Ito si Raymond. So ilan silang mahukulong ngayon? Ilan ang madadagdag sa mga borders ng Senado? Hindi ba sila magsisiksikan pa? Maluwag pa ba? Tig-isang kwarto ba sila? Ayan, sino-sino sila? Apat, Mayor. Apat. Itong magiging apat yung mga, pero hindi sila maaring magsama-sama, hiwa-hiwalay na kwarto, lalong-lalo na itong si Bryce at saka si Engineer Henry, hindi pwede magsama yun, baka magpatayan doon sa kanila. Di mas maganda magsuntukan na silang dalawa sa kwarto nila. No to violence. Ayun, maghiwa-hiwalay, may sariling kwarto yung mga yan. Ilan ang kwarto pa dyan, Lakay Raymond? Hindi ko alam yung exact bilang, pero merong bagong ginawa. Merong bagong ginawa doon sa, di ba yung sa basement? Yung sa parking, sa basement. Sa Pogo-Pogo, meron silang, merong reception room, or actually parang medyo maliit na office, reception office doon malapit sa basketball court. Ginawa yun at I'm sure na doon pansamantala inilagak dati sila Alice Go at saka si Cassie Ong. Cassandra Ong. Oo. Doon sila pansamantala nilagak noon. Yung mga lalaki dito sa baba sa may basement ng Senado. Di ba sila makatakas doon? Wala bang view? Walang view, Lakay. Niyo ko kung pagdating sa pagtakas siguro may lalo na silang mapapahamak kung tatakas ba sila dito, ang daming bantay. May pinapayagan ba silang humawak ng cellphone, Raymond? Baka nagtatawagan sila. Ayun ang hindi ko alam, Mayor, kung pinapayagan. Pero ang yung bisita kasi is limited lang. Family, yung abogado, kung meron man silang request na doktor or request na religious na pwedeng pumasyal sa kanila. Yun lang ang pwedeng mamasyal sa kanila. Hindi pwede yung kung may kaibigan na gustong pumunta ay nililimit nila, Mayor at Ms. Thea. Yung food ba, Lakay, paano yun? Masasecure ba yun? Baka bigla magkaroon sila ng food poisoning. Sarili ba nilang pagkain yan o supply ng Senado ang pagkain nila? Kalimitan, supply ng Senado. Siguro pag may dumalaw, ay magdala din ng pagkain, pwede rin. Pero
siyempre siguro naman hindi sisiguruhin ng Senado na secured sila. Aircon ba yung kwarto nila, Raymond? Aircon, Mayor. Air condition. TV. Kung walang aircon to, Mayor, naku po, kainit dito sa baba, dito sa may malapit sa parking kung walang aircon dito. Kahit TV wala. Kabila, Mayor, nakita kami aircon din yun. May TV. Pwede ba na sila Netflix? Yun yata ang wala. Wala. Walang facilities, Mayor. Basic lang. Ayan. Pero may CR, may banyo bawat kwarto. Meron silang provided na kwarto. I know ng yung pangangailangan talaga palikuran. Ayan. Okay nga, Rod. So, kailan ang susunod na hearing? Mukhang marami pa silang pinasumpi na, Raymond. Marami pang may mga kasunod pa, pero sabi ni Senador Ping, kasi ito nga, ang maganda naman ngayon ay medyo nilimit na nga yung inimbitahan. Sa dami ng kanilang inimbitahan, may mga iba pa na hindi pa natanong. Kaya sabi niya, kung hindi na kayo mapadalhan ng invitation sa susunod, wag na kayong pumunta dahil itatakda pa kung kailan pwedeng ang kasunod na hearing muli nitong committee ito. Anong sabi ni Senator Marcoleta, sina Senator Jinggoy Villanueva at Senator Tulfo, safe na ba sila? Safe na ba talaga? Finally. Yun ang pagkakasabi kay Senator Jinggoy na safe na nga daw dahil may mga nagpapatotoo na hindi nakausap, hindi kakilala, personal na kakilala, wala naman daw talagang inabot na pera. Kasi yun ang inintay namin kanina dahil nung matatandaan natin na nasa house, itong si Hernandez, siya ang nagsabi na hindi safe si Senator Jingo Estrada. At diniin niya doon na may 30% may tagakuha siya. Pero pagdating dito, nagbago yung kanyang tono at iba yung kanyang sinasabi. Kaya hindi pinagbigyan. Actually, ilang beses hiningi ni Hernandez na baka pwedeng ilip na daw yung kanyang contempt para makapangalap siya ng mga dokumento na magagamit naman niya in his defense. Pero sabi ni Senator Ping, ipakuha na niya sa iba. Hindi naman, kasi lumalabas, hindi kontento yung mga senador sa kanyang mga pagsasagot sa mga tanong nila doon sa kanyang mga transaksyon, lalong-lalo na yung magmarinig at makita natin yung katakot-takot na ang transaksyon nila ay daang milyones tapos cash ang hawak-hawak nila doon sa Bulacan Engineering District Office. At saka matindi yung laglagan nila ni Henry Alcantara. His words against his. At saka ni Sally Santos. Yun, matindi. Mukhang kumbaga ito yung sinasabi nila na no turning back, Mayor. Wala nang wala nang no holds barred na. Talagang lahat na ng mga sinasabi na. Wala laglagan na. Tsaka pagdating pala sa dulo, Mayor, bago natapos kanina, si Senator J.B. Ejercito ay nagrekomenda na kung meron mang irerekomenda na sa Witness Protection Program, baka si Sally Santos ng SYFS Construction. Tama. Dahil siya yung very cooperative siya at kumbaga yung impormasyon na inilalahad niya kasi nako-confirm agad na totoo. Kaya sabi niya baka pwedeng i-recommenda sa DOJ na pag-aralan ng isailalim ito sa Witness Protection Program. At through Sally Santos, nalalaman kung sino nagsisinungaling kay Bryce Hernandez at Henry Alcantara, di ba? Ngayon na nga mukhang mas nadidiin yung isa. Yung paliwanag pala niya doon, Mayor, kung kasi tinanong ni Senator Ping, bakit doon ka sa Deputy District Engineer o Assistant District Engineer nakikipag-usap? Si Bryce. Hindi ka na lang dumiretso doon sa sa Alcantara. Yung si Alcantara. Sabi ni Sally, kasi itong si Bryce Hernandez daw, siya pala ang chairman ng Bids in Awards Committee. Yung back. Kaya doon lahat niluluto tuloy. Doon lahat transaksyon. Transaksyon. At siya mismo nagmamanyobra. Sabi niya, kaya hindi na niya kailangan na umakyat pa kay Engineer Alcantara dahil dito pa lang
sold na ang buto-buto ng kontrata. Ayan, may nagtanong kanina, Raymond, kung yung mga obligasyon may nakakarating ba sa central office, sa DPWH? Ang binabanggit ni Bryce Hernandez through D.E. Alcantara, umaakyat daw kay Yusek Bernardo. Sabi niya. Kaya may picture kasi pinakita dito, yun yung parang patunay na kumbaga magkakakilala sila itong grupong ito kay kasama doon si Yusek Bernardo, yung nag-resign na Yusek ng DPWH. Ipapatawag din ba si Yusek Bernardo? Mukhang gusto ring ipahanap kaya lang hindi na malaman kung nasaan na ngayon ito after na siya ay mag-resign. Pati si Yusek, dating Yusek Cabral. Si Senator Marcoleta na bumalik, patawag muli dito kahit na tinanggal na siya o tinanggap na yung kanyang courtesy resignation na isinumiti, tinanggap na yung kanyang resignation. Meron ba siyang immigration lookout, Lakay? Wala yata sa kanila. Si Cabral at saka si Bernardo. Si Cabral meron. Meron. Si Bernardo wala. Si Bernardo wala. Mukhang meron na yun. Meron na. Kaya lang, alam naman natin limitado lang yung ilbo kung tawagin. May limitado lang yun. Pero kung baka ngayon na may kaso na, baka sakali mapunta na sa whole departure order. Kung safe na si Senator Jinggoy, safe na rin ba Senator Villanueva at Senator Erwin Tulfo? Mukhang lumalabas naman, Mayor at Mr. na doon sa ating narinig, safe dahil safe. Wala pareho doon sa issue ni Senator Erwin, iba pala yung issue niya magpapagawa pala dapat ng opisina nai-recommenda lang yung WJ Construction, hindi lately lang yan naalaman na pumutok yung pangalan. Tuloy na sumabit siya na akala kararating lang sa Senado maging madawit pa sa ganitong klase, kaya nang gagalaitin din siya kanina na hindi man lang daw niya binanggit itong si Mina Jose na yung pala may nakontrata na silang mga flood control project at kasama yung sa DPWH. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mula dito sa Senado, umabot ng mahigit 7 oras, Mayor at Ms. Teya, yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kauna-unahang pagkakataon bilang chairman ng komite, ang umupo ay si Senador Panfilopin Lacson. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming borders, Lakay. Kulong at kung mainit sa Senado, abay mainit din sa Kamara ngayon. Abay pinag-uusapan ngayon ang kontrobersyang kinasasangkutan naman ni Congressman Saldico at ang kanyang hindi pag-uwi sa bansa. Ayan. At issue rin sa resignation ni Speaker Martin Romualdez. Alamin natin ang latest mula sa Kamara. Ayan. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Milky. Nakayasaya ang mga iso na kinasasangkutan ni ako Bicol Party List Representative. Yes, Sakay, ang mga iso na kinasasangkutan ni ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Nagyang hindi nito pag-uwi sa bansa ang ilan sa mga dahilan kaya nagbitiw bilang House Speaker si later Representative Martin Romualdez. Kasabay ito naniniwala si House Deputy Speaker Janet Garin na dapat nang bumalik ng bansa si Ko at harapin lahat ng mga alegasyon sa kanya. Ayon kay Garin, si Ko ang makasasanggot ng kinikwestyong insertions sa 2025 General Appropriations Act bilang chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Sabi ni Garin, ilang beses daw na tinatawagan ni Romualdez si Ko dahil sa pagkakadawit ng pangalan nito sa mga hearing. Sa resignation ni Romualdez bilang House Speaker, sinabi ni Garin, parte ito ng command responsibility para hindi na daw makaladkad ang buong Kamara sa issue ng insertions. Hindi man direktang sinagot ni Garin kung dapat abang mag-resign si Ko, mas makabubutian niya na bumalik na ito ng bansa. Bukod kay Garin, sina House Majority Leader Sandro Marcos at House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang ilan sa mga nananawagan kay Ko na bumalik na sa bansa at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manong Milky. Samantala, Independent Commission for Infrastructure o ICI bistado ang kaparehong modus ng maanumalyong flood control project sa Quezon City. Idetay mong balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Nabisto ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ibang klase ng maanumalyong proyekto sa Quezon City na kahalin tulad umano ng tinawag na modus ng flood control project sa iba pang bahagi ng bansa. Personal na inspeksyon ni ICI Chairman, retired Justice Andy Reyes, kasama na iba pang miyembro ng Independent Commission na sina ex-Secretary Babe Singson, SGB Country Managing Partner Rosana Pajardo, at advisor na si Baguio City Mayor Benji Magalong, ang ilan sa mga questionableng proyektong hindi umano dumaan sa approval na pamahalang lungsod ng Quezon. Kabilang dito ang hindi natapos na Matalahib Pumping Station ng St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya sa District 1 ng Quezon City, substandard na creek development naman ng Wawaw Builders sa isang estero sa barangay Bahay Toro ng District 6. 48 million pesos na halaga ng drainage project sa Caliraya Street, Barangay Tatalo ng District 4 at rehabilitasyon ng San Juan River sa ulit ng District 4 ng Quezon City na may kahina-hinalang 72 phases. Ilan lamang ang mga ito sa proyekto sa higit sa 300 DPWH project sa Quezon City na hindi naman kasama sa drainage master plan ng lungsod. Sinasabing bilang higit 30 ang may turing na ghost o guni-guni lamang. Bago inspeksyon, nakipagpulong ang ICI kina Mayor Joy Belmonte at DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa kalihim, iisa ang modus o pattern ng mga proyektong ito sa QC, maging sa nakita niyang flood control project sa Bulacan, Mindoro at La Union. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Walang mga plano, walang ni haniho sa local government. Hindi kumuha ng building permit, kamukha din sa Mindoro, kamukha din sa Bulacan. So may nakikita tayong recurring pattern dito o modus. No, yun po ang ginamit na salita ni Justice Reyes at ni Mayor Benji Magalong na mukhang pare-pareho ang modus nitong mga iba't ibang proyekto. Tawang mga proyekto ang mga nabanggit mula 2022 hanggang 2024 at sa nabanggit ng mga taon na ang congressman ng District 1 sa Quezon City ay si Congressman Arjo Atayde, habang sa ang congressman sa District 6 ay si Congressman Marivic Copilar na hanggang sa mga oras na ito ay kongresista pa rin, habang sa District 4 naman ay isa rin sa mga sample na ipinakita sa atin kanina ay tinatauhan noon ni ex-congressman Marvin Rillo. Ngayon ay pinalitan na nagbabalik na si Congressman Bong Suntay. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Samantala, dagdag na fraud audit report sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Isinumite na ng COA at DPWH sa Office of the Ombudsman. Noche Kakas para sa detalye. Noche. Lakay, Ms. Taya, nagtungo sa Office of the Ombudsman ang Commission on Audit at Department of Public Works and Highways para isumiti ang kanilang dagdag na fraud audit report na may kinalaman sa Ghost Flood Control Project sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang sa mga proyekto ay pinangasiwaan ng Wawaw Builders sa bayan ng Plaridel, Bulacan na higit sa 92 milyon na pesos. Ang tatlo pang projects naman ang tap na sa builders at one frame construction na matatagpuan sa Barangay Bunsuran sa Pandi, Bulacan ay nagkakahalaga naman ng mahigit 98 milyon na pesos. Dalawang proyekto sa Barangay Bambang sa Babukawi, Bulacan na may mahigit 98 milyon na bawat isang proyekto. Ayon sa COA at DPWH report, posibleng may pananagutan ang mga sangkot sa anomalya dahil pare-pareho umano ang kanilang mga pangalan na lumutang. Hindi ligtas sina dating District Engineer Henry Alcantara at former Assistant District Engineer Bryce Hernandez at ilang mga representative ng mga contractors. Sabi ni Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordoba, maaring maharap sa kasong graft, malversation at falsification of documents ang mga tinukoy na individual. Ang Office of the Ombudsman na ang magsasagawa ng preliminary investigation at magsampa ng kaukulang kaso sa mga makikitang involved sa katiwalian. RH 27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Noche. Samantala, konklusyon na isa umanong acts of genocide ang mga pagkilos ng Israel sa Gaza, sinelyuhan ng UN ayon sa inilabas na report. Para sa ating Break Time Global News, James Galange. James. Nakaideo Mistea, sinelyuhan na ng United Nations Human Rights Council ang kanilang konklusyon na isa manong act of genocide ang managiging pagkilos ng Israel sa gyera nito kontra Hamas. Ayon sa unang Independent Commission of Inquiry, batay sa mga nakalap na ebidensya, mula pa na magsimula ang digmaan noong 2023, lumalabas na mas maraming paglabag sa karapatang pantao ang ginagawa ng Israel kaysa lehitimong layo nitong labanan ng nasabing militanting grupo. Matatandang noong nakaraang taon, nauna nang sinabi ng Human Rights Watch at Amnesty International patungkol umano sa genocide ng Israel sa Gaza at kung bakit din inisyuhan ng International Criminal Court o ICC si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng warrant of arrest dahil naman sa kasong crime against humanity. Ngunit sagot naman ng Israel, fake raw umano ang naturang report at ibinaling naman sa Hamas ang mga nasabing akusasyon. Kabilang na rin ang pagpaslang sa mahigit 1,000 sibilyan, panggagahasa sa mga kababaihan at mga pahayag ng ilang sangay ng militanteng grupo na hayagang layuning patayin ang bawat o lahat ng Hudyo. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James Galange. Samantala sa sports, Brian Bagunas, Mark Espejo, kabilang sa mga statistical leaders sa Federation of Volleyball Worlds 2025. Mili Borja sa detalye. Mili. Kasalukuyang nakahanay ang Alas Pilipinas Women veterans na sina Brian Bagunas at Mark Espejo sa mga statistical leaders sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Batay sa opisyal na website ng torneo, pang-5 si Bagunas sa listahan ng best scorers na may kabuang 48 points, kung saan 43 dito ay mula sa attacks. Dahil dito, pumasok din siya sa ikalimang pwesto sa attacking category. Nanguna naman sa scoring leaders ang Bulgarian na si Alexander Nikolov at Fer Reggers na parehong may 54 points, habang si Espejo ay nasa ikalimang pwesto pagdating sa best receivers na may 17 successful receptions. Mamayang gabi, makakaharap ng Alas Pilipinas men ng Iran para matukoy kung maipagpapatuloy ang kasaysayang nakuha ng nationals sa laban kontra Egypt at makakapasok sa round of 16. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating break time showbiz, Jessica Sanchez nagpabilib sa kanyang rendition ng Golden Hour sa semifinals ng America's Got Talent. Idatali mo ang showbiz news na yan. Showbiz Angel, Angelica Cosme. One step closer na talaga sa finals round ng America's Got Talent ang 30-year-old film singer na si Jessica Sanchez. At sa semifinals, standing ovation ng judges sa rendition ni Jessica na 9 months preggy sa kantang Golden Hour. Very proud naman ang huradong si Sofia Vergara na si Jessica ang nakatanggap ng kanyang Golden Buzzer noong auditions round. Habang pinuri ni Simon Cowell ang song choice ng soon-to-be mom at tinawag itong moment performance. Sa kanyang ang nalalapit na panganganak, isang kanta ang inilabas ng ating kababayan. Pinamagatang 2 lines, laman anyang wave of emotion she'll never forget noong nalaman na buntis na sa kanilang baby girl na si Eliana. Magunita na 10 years old pa lamang si Jessica Sanchez ng unang sumali sa America's Got Talent. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Old pa lang, sumali na pala dyan. Ang tagal na. 10 years na nagpa-practice, hindi pa rin makapasok. Ilang days before Christmas. 98! Wow! At yan nakaba natin palatuntunang break time. Pero teka muna, ang sabi nating business correspondent, good afternoon, Mr. Michael is my guy. Magkano? Nagsara ang palitan sa dollar mga misis ngayon sa halagang 57 pesos and 6 centavos. Tumatas ang palitan, bumabagsak ang halaga ng piso dahil kahapon ay 56.89. Taas baba lakay. At ayan ang kabar natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Ay, Doktora Isa Suntay, magandang hapon.
Susunod na mabalansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay, Karen Olyong. Oras, 5:06.